So, ayun, good morning. Katatapos lang nating manood ng Rapid Tulpo. Patay tayo nito. Wala tayong kita nito. So, ayun, at napanood ng lahat. Ang daming basher dun ha. Puro kayo walang utang na loob, walang utang na loob. Ang kakapal ng mga mukha niya magsabing walang utang na loob dun sa dalaga, no? Na ano pang utang na loob? Ha? Narinig nyo naman kung ano ang complaint doon. Willing silang ibalik yung bahay na pinanghihinayangan ninyo. Willing silang bumalik sa dati nilang buhay. Basta i-take down lamang lahat-lahat ng video kasama na sa mga reactor. Kasama na yung ating video nito. Patay tayo dito. Pero sa akin naman, ikaw konti lang naman yung aking i-take down dyan. Walang problema. Sundin natin kung anong kagustuhan. At hindi na tayo gagamit ng kanilang picture. At para tayo ay hindi maidemanda. So ngayon, ganito, no? Ang tanong, ang saya. Ang tanong, paano yung bawian ng bahay? Halimbawa, mag-uusap sila. I-take down nila Kalinga Prab lahat yung kanilang video. Tapos, ibibigay ni Biancy yung susi ng kanilang bahay at aalis sila doon. Ngayon, paano naman yung sa loob ng ilang taon na blinag nila si Biancy, asa naman ang bayad doon? So, dapat siguro magkakaroon niya ng ano. Kaya yun nga sinasabi ko, hindi natin alam kung ano ang complaint nila at ano ang kanilang hinaing talaga doon sa pagpapatulpo nila, no? So, maaaring ang mangyayari nito, pag ibinalik nila yung bahay, mga sponsor ang babawi doon sa kanilang mga ginastos. Tapos, itong si Beyonce ay magkakaroon ng complaint na kung saan ay babayaran yung ilang taon na paggamit sa kanila sa pagbablog. Yung mga kinita noon, ano, o ipagpalagay na lang natin, sabihin na lang 50-50 ang hatian lahat, kwentahin lahat yung kinita ng lahat ng mga vlog na yon, no? Lahat ng mga vlog na yon, 50-50, ibigay kay Beyonce yung kalahati at ibigay doon sa nag-vlog yung kalahati. Kasi ang hirap naman nung aalis na lang sila doon sa bahay. Tapos wala man lang siyang wala man lang siyang kinita doon, no? Eh samantalang punong-puno siya ng pambabalasubas dito sa social media. Bagamat ma-take down man yung mga video, sira na rin yung kanyang reputasyon doon. So, willing naman silang bumalik kung saan sila nakatira, no? Iiwan nila yung marangya nilang buhay. So, ano kaya mangyayari? Abangan na lang natin sa susunod. No? Kasi sabi nung sa Tulpo, ay sasamahan ng kanilang mga staff, pauwi ng Bicol itong pamilya, itong si Beyonce. Ano? So, sayang. Kasi kung tinigilan sana to ng mga reactor ng kako-content, no? At saka tinigilan sana ito ng tawag nito, ng mga panira, no? Hindi alam niyo, hindi lang naman si Kuya Bal, kita niyo talagang maingat din si Kuya Bal, kasi yung ang laban niya dito, yung kanyang nire-reactionan ay mga reaction din ng mga reactor, no? Pero ang isa doon, sino ba yung mga reactor na yon? Mga reactor din naman niya, di ba? Mga reactor niya nandiyan sa loob. Kung ito ay naipa-stop niya noon at naiwasan ang bashing, eh sana hindi yan magkakaganyan, no? So, ayun. Siguro abangan na lang natin yung susunod, no? Nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang na sa kabila ng lahat ay ganun yung mangyayari. So, wag nating sabihin walang utang na loob yung pamilya. Dahil alam na alam naman natin, vice versa ang nangyari dito. Mas malaki ang kinita ng kalingap kaysa doon sa napapunta sa kanila. Lalong-lalo na kung pagbabasihan yung mga reaktor, di ba? Kumita yung mga reaktor na yan. Yan ba ay nagbigay kay Beyonce habang binabalahura nila, habang kino-content nila, no? Habang pinagsasalitaan nila ng masasakit, di ba? So, ayun, hindi man tayo attorney, wala tayong masyadong knowledge sa batas kung ano ang hintayin na lang natin yung mga susunod na kabanata. Nakakalungkot. Ay, nako. Minsan kasi iwasan din natin yung masyadong dito sa social media, yung bang masyado tayo naghahabol ng mga revenue, na tayo ay nakakasira na ng tao. Kumita ka nga, pagdating doon sa dulo, problema naman ang hatid sa'yo. So, nakakalungkot lang, So, meron nga palang babasahin. May babasahin tayo dito sa yung mga nag-comment sa akin parang mga tanga lang, at ito yata ay mga kamag-anak ni Tatay Biran, no? At ito naman ay may approve naman ako dito dun sa pamilya na ito ay aking basahin. Patungkol nga doon sa kamag-anak na kung saan ay ang habol ay maiblog din lamang pala sila ng kalingap dahil sabi nga naiinggit dito sa kanila. Naiinggit dito sa Ilabianse, no? Pero uunahin ko muna yung basher ko, ha? Sa aking basher. Sabi dito sa aking basher, nag-comment, ito ay alipores ni Sangkay. Ito ay himod puwet kay Sangkay. Ha? Ito ay himod puwet kay Sangkay. Kilala nyo naman siguro ito, ha, mga kasama.
Isa din tong libagin na to na walang utang na loob, dati nakasiksik sa Kalingap, pero ngayon isa din tinuklaw ang Kalingap. Tarantado ka, putang ina mo ka, Maxintan. Ha? Hayop ka sa lahat ng hayop na puta ka. Ha? Kailan ako nanuklaw sa Kalingap? Yung bang ako'y magreaksyon at hindi pumabor sa mga kaganapan dyan? Ito ba'y panunuklaw na sa Kalingap? Gago mo, ang ina mo, palibas at bubo yung sinusundan mo, pati ikaw, saksakan ka na ng tangang animal ka. Di ba? Yang utak mo, wag lang nakalagay dyan sa ulo, gamit-gamit din pag may time. Ha? Dahil ako, wala akong tinutuklaw dito. Bubita, tanga, animal. Di ba? Maxintan, sus, tsura mo. Asan na ba yon? Ngayon, ito. Ang kasunod, may nag-comment dito. Galit na galit ito, ha. Sabi ni kung ano-ano na lang ang paninira nila, ba't di sila nagsabi noon pa, ha ha ha. Ito ay patungkol doon sa kamag-anak na nanira, tapos yun pala gusto lamang magpa-vlog din sa Kalingap. Sumagot ito si Ana Rosalado. Ana Rosalado, ikaw ba ay kamag-anak? Sabi mo dito, paano nagsasabi noon, di pa naman lumabas ang tunay na ugali kasi di pa yumayaman. Noong nagkapera na, doon na nag-umpisa ang lumabas ang tunay na ugali, tapos pasabong-sabong lang. Kala mo mayaman na talaga siya at hindi nauubos ang pera. So, ibig sabihin kamag-anak ka dito. Kasi inggit ka. Paano niya masasabi nga hindi lumabas ang tunay na ugali dahil ba noon na hindi sila lumalaban? Dahil inaapi nyo sila? Inaapi nyo sila, hindi sila lumalaban. Ngayon na meron na silang kakayanang lumaban, ha? Sasabihin ninyo ngayon lumabas ang tunay na ugali. Sinong nagturo sa kanila? Di ba kayo? At tinatago pa nila ugali nila, di pa inilantad, baka mabulilyaso pa, di pa sila nakakaipon ng milyones. Noon di nga sponsor, noon di mga sponsor, ikaw pa naman matulungin. Kuno yung yero lang sa bahay nila na ginagamit ang pinsa nila, dapat mo bang kunin yung alam nila may nakatira doon kung di ba naman masama ang ugali ng pamilya? Di nga. Kwento nyo na lang yan para siraan yung pamilya. Sabi niya, hindi paninira kasi kamag-anak nila mismo nagsasabi, di naman kung sinong tao lang. Ibig sabihin, kamag-anak ka. Ha? Ibig sabihin, kamag-anak ka. Di ba? So, kawawa ka naman. Di ba? Noon pa yan, nasa salong-salong pa yan, at yung sinasabi ni Bianci na hindi sila magkasundo, pinapalaya sila. Totoo, noon pa. Noon pa ito. So, ito yung kanya kamag-anak siguro talaga ito si Ana Rosalado. Hindi lang, isa ang lumantad. Manila ako. Kung isa or dalawa lang ang naninira sa kanilang pamilya, 5 na. Pamilya ang magsasalita. Kaya wag kang bayad. Bayad siguro to. Maging fair dahil ang bayad sa'yo, panandalian lang. Ang bayad sa'yo, panandalian lang. Di ka kagaya sa maraming manood sa'yo. Dahil patas, kaysa hindi ka patas dahil binayaran kang reaktor. Salamat lang, wala ka sa Kalingap. Dahil ang ganyang tao na kagaya mo di dapat pinapanood na puro mura ang nasa bunganga, minumura mo ang magulang, di magtatagal ikaw din ang mumurahin ng anak mo dahil sa ginagawa sa ibang tao, sabi ni Ana. So, ang sabi mo rito, pasalamat ka dahil wala ako sa Kalingap. Ang tanga-tanga mong puta ka, ha? Tanga-tanga mo, Ana. Sabi mo, pasalamat ka dahil wala ako sa Kalingap, hindi ako dapat panoorin. Bakit narito ka sa channel ko at nanonood kang gaga ka at nagko-comment ka pa? Sa tingin mo, kahit wala ako sa Kalingap, hindi ako makakapag-content? Hindi ako makakapag-reaction? Kahit sino. Kung gusto kong reaksyonan, re-reaksyonan ko. No? Kay Kalingap man ako kiwala, may channel ako. Bubita, tanga. Kung hindi mo man ako panoorin, walang problema sa akin. Pero, hindi nyo kayang hindi ako panoorin. Bakit? Eto nga, nagko-comment ka pa eh. Anong pinagkaiba ko nung nasa Kalingap ako at saka nandito? Nung nasa Kalingap ako, hindi kayo nanonood sa akin. Ha? Di ba? Nung lumabas ako sa Kalingap, ayan, nanonood na kayo. Ha? Kaya alin ang mas maganda, yung nasa loob ng Kalingap o nasa labas ng Kalingap? Ha? So, wag mong ipagmalaki na nung nasa Kalingap ka, mas maganda na nasa labas ka, hindi ka na Kalingap. Ano yun? Anong pagkakaiba nun? Wala, di ba? Ang tanga-tanga mo lang. So, yun lang ang sagot ko dito sa aking mga basher na mga syunga-syunga. Sorry na lang sa inyo. Wala kasi kayong mga utak. Yun lang. Ayaw nyong nasa Kalingap ako, pero nanood kayo sa akin, tapos nag-comment pa. Di ang tawag doon, bobo. Ito ay kamag-anak ni Biran. Mga inggitirang palaka. So, yun lang. Maraming salamat. And God bless atin. Bye-bye.